Hello, magandang araw po sa lahat. Ako po ulit si JR Balico aka Bagtit, second series of my vlog regarding corruption. Bakit nga ba may corruption sa ating bansa? Paano nagkaroon at kailan nagsimula? Well, kung kailan nagsimula, hindi ko po alam. Pero ang aking pagkakantanda, base sa aking pag-obserba sa analysis ko, panahon pa ng mga Kastila, nandyan na yan yung corruption na tinatawag mula nung hawakan tayo ng pagsasakop ng mga Kastila sa ating bansa. Corruption is already there. They bring it to us. Ang simbahan, ang mga Kastila, ng pamumuno ng Espanya ang nagdala sa atin kung magturo sa atin kung paano mangurap. Una-una, ano nga ba ang korupsyon? Ang korupsyon ay ang paggamit, pangunguha o di kaya ay panloloko sa isang komunidad, isang personalidad para sa ikagaganda o kaya ikararanya ng buhay ng iba. Yun lang yun. Example, government. Paano ba madetermina kung ang isang gobyerno ay talamak sa korupsyon? Ang buwis natin ay pinag-aralan. Bawat buwis na tinatanggap ng gobyerno at ipinapataw sa ating mamamayan ay base sa mga datos o di kaya kita na kailangan nilang singilin sa ating mamamayan upang maipalakad ang magandang sistema sa ating gobyerno. Hindi kayo maniniwala na lugi ang gobyerno sa ating mga buwis. Dahil hindi malulugi sa atin dahil iyon ay pinag-aralan na maganda. Paano malalaman kung paano tayo may corruption? Hindi magandang serbisyo. Totoo. Dahil ang buwis ay dapat ginagamit para sa serbisyo publiko. Infrastructures, services, health services, educational services sa ating mga kabataan. Saan ka makakita ng bansa na kung todo singil sa ating mga buwis, nagbabayad pa tayo ng kanilang pag-aaral? That is a form of double taxation. Saan ka makakita ng bansa mayroon tayong pampublikong mga ospital? Nagbabayad pa rin tayo sa mga kaunting bayarin. Diba? Yun. Saan ka makita ng bansa na birth certificate lang sa munisipyo binabayaran pa natin? That is a form of double taxation. By, anong ginagawa nila? Sedula. Meron pa sedula? Anong gamit ng sedula? That is a form of double taxation sa ating bansa. Ang pinakaugat ng lahat ng krimen sa ating bansa ay corruption. Hindi ang anumang krimen dyan. Bawasan mo ang corruption, domino effect, mababawasan yung mga kriminalidad sa ating komunidad dahil magtitiwala ang taong bayan sa ating gobyerno. Nakakahiya tayo dahil sigaw tayo ng sigaw, nagdadaing kontra sa kahirapan ng buhay, pero binuboto naman natin yung mga alam nating corrupt. Kitang-kita na natin na niloloko tayo. Tikom pa ang bibig natin, pikit pa mga mata. Nagbibingi-bingihan pa. Pero, nagrereklamo tayo sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Kung tutuusin, tayo ay dakilang mga hipokrito. Correct me if I'm wrong. Pero yun po ang analysis ko sa nangyayari sa bansa. Kailan tayo tatayo bilang isang Pilipino? Kailan muli magiging may isang Andres Bonifacio sa ating mga puso?
Kailan uli magiging Jose Rizal ang ating mga kaisipan? At magiging Antonio Luna sa ating mga pinaglalaban? Kailan? Nakakahiyaman, pero dapat nating tanggapin dahil ang katotohanan, pero nararapat din nating baguhin para sa ating patutunguhan, para sa ating mga kabataan. Pilipino kasi, nasanay na tayo na ang kabalasubasan ay nagiging tama sa ating paningin dahil karamihan sa ating mga kaibigan. Mali. Yun ang pinakamali. Kaibigan mo mayan o kamag-anakan, kung nagkamali dapat parusahan. Para sa ating magandang imahe sa sambayanan. At hindi lang sambayanan, sanlibutan. Na pag-iiwanan na tayo ng ating mga kapitbahay, mga kababayan. So, kailan tayo? Kailan tayo? Kailan tayo muli magigising? Kapag huli ng lahat? Kung pati mga kabataan natin natuto ng mangurap? Kung mismo mga anak natin ay kukupit na sa ating mga magulang, doon pa tayo magigising? O di kaya, mismong mga anak na natin ang papatay sa atin dahil sa kahihiyan? Magising kayo, pag-isipan nyo to. Hanggat mayroong mga taong kurap sa ating lipunan, hindi mamabawasan ang kriminalidad sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. But if we cut the grassroots of corruption, maniwala kayo sa hindi, maniwala kayo sa hindi, babalik ang ating karangalan, babalik ang ating simulaing makabayan, at lalago ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.